bago tayo magsimula. Kung may kakaiba ka ring karanasan na hanggang ngayon hindi mo pa rin maipaliwanag, pwede mo itong ibahagi. Pwedeng itago ang pangalan at lugar kung gusto mo. At baka ang susunod na liham na mabasa dito ay sayo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-follow at subscribe. Simulan na natin. Dear Boss Roski, pwede mo akong itago sa pangalang Mariel. At kung ikwento mo man ito, huwag mo na ring banggitin kung saang bayan nangyari. Pwede mo na lang sabihin na sa isang probinsya sa Visayas. Maliit lang kasi yung lugar at may mga kamag-anak pa rin kami doon. Hindi ko rin gusto na may pumunta para hanapin. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari at siguro mas okay na rin na hindi ko nalaman. Nangyari ito noong bakasyon ko sa bahay ng lola ko. Tahimik doon. Yung tipong pagdating ng alas 8 ng gabi, sarado na halos lahat. Maaga rin matulog mga tao. Nung unang gabi, napansin ko na may ugali yung lola ko. Bago matulog, nilalak niya lahat ng bintana. Tapos isang beses narinig ko siya na nagsabi, "Kapag may marinig kang umiiyak sa labas, huwag ka agad lalabas." Hindi ko na tinanong. Akala ko normal na bilin lang. Pangatlong gabi, nagising ako. May umiiyak mahina. Parang sanggol, hindi malakas. Hindi rin papalapit, parang nandun lang. Tiningnan ko oras 12:17, tumigil. Pumalik ako sa tulog. Kinabukasan, tinanong ko lola ko. Sabi ko, "May bagong baby ba dito?" Tumigil siya sa ginagawa. Tumingin sa akin. Tapos sabi, "May narinig ka?" Tumango ako. Hindi na siya nagsalita. Kinagabihan. Parehong oras, 12:17, umiiyak ulit. Mas malinaw at parang galing sa likod bahay. Tumayo ako paglabas ko ng kwarto. Gising na lola ko. Nakaupo lang, hindi gumagalaw. Sabi ko, "May sanggol sa labas." Hindi siya tumingin. Sabi lang niya, hindi yan naghahanap ng tulong. Hindi ko alam bakit pero bumalik ako sa higaan. Pero sumilip ako sa bintana. May nakita ako. Sa ilalim ng puno sa likod, may duyan dahan-dahang gumagalaw. Walang hangin, walang tao. Hindi ko maalala kung nandun ba yun nung umaga. Habang nakatingin ako, tumigil yung iyak, tahimik. Tapos parang may mahinang tawa. Hindi malakas, maliit. Parang bata. Umalis agad ako sa bintana. Kinabukasan tinanong ko lola ko. Sabi ko, "May duyan pala tayo sa likod." Matagal bago siya sumagot. Tapos sabi niya, "Matagal nang wala, lumabas kami." Tiningnan ko, walang duyan. Puno lang, walang tali. Walang bakas. Hindi na naulit habang nandun ako. Pag uwi namin ng lungsod, hindi ko na rin iniisip. Hanggang ilang buwan ang lumipas. May pinadala lola ko, lumang picture. Likod bahay yung puno. At may duyan. Luma yung litrato. Hindi malinaw. Pero may nakaupo maliit. Sa likod ng picture may sulat. Sulat kamay ng lola ko. "Kapag may narinig kang umiiyak sa gabi, huwag mong isipin na sanggol." Boss Roski, hindi ko na binalikan ng picture at hindi ko na rin tinanong si lola, pero nung huling uwi ko, napansin ko lang. Wala na yung puno. Pinutol na pala. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko na rin tinanong kung bakit. Mariel,